Napag-aralan ko kasi ng araw ng linggo yung about tithes and offering. Maraming, ano ba dahil? Maraming ayaw mong pag-usapan yung tithes and offering. Kasi sabi ng isang pastor, kung gusto mong malimas ang libro sa simbahan, i-serve mo yung tithes and offering, matira ang libro sa simbahan. So, God. Hindi naman po gano'n, amen! Hallelujah! Kung anong kalugban ng Diyos, kung anong inuutos ng Diyos, ay siya po natin sinusunod. Amen. So ang mga pastors, ang mga ngaral, ay hindi po sila nagsasalita ng mga personal na mga pangubusap. Ang sinasabi po natin ay tungkol po sa salita ng Panginoon. Amen. Ang salita ng Diyos po, yung ating pinag-aaralan, pinag-uusapan. And kung may mga pagkakataon mga kapatid na siguro hindi ako sa'yo o di kaya parang natatouch tayo, parang tayo ay nakaka-relate doon sa mga mensahe ng Panginoon. So tanggapin po natin. Hindi naman ang Diyos ay, gusto ng Diyos ay humble tayo kung matanggap ng salita ng Panginoon. Amen! So welcome ang bawat isa. Tingin ko po sa atin yung dami kasama ng mga angel ng Panginoon. Amen! Naniwala po ba kayo? Nakasama natin yung mga angel of the Lord. Amen. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, ano po? Ano si Jacob? Ano po? Ayun, pinag-pray na kung saan ay makikita po niya yung napakaraming anghel. Akit manakot. Ano po? Sa langit. Praise God. So ngayon pong tanghali ay mananghalian po muna tayo ng salita ng Panginoon. Bago yung ating, sino po sa inyo ang nagmagahan kanina? May nagkata tayo? Nagmagahan po kayo na kapatid? Nagmagahan na. Praise God. So, tayo po ay hindi nagmamagahan. Nagpa-practice na po tayo, hindi magmagahan pa araw ng linggo. Ang una natin magahan ng salita ng Panginoon. Praise God. So, nung nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin ang salita ng Panginoon at yung pinag-usapan natin ng araw na linggo ay reminder lang po about po yung paksa po ay gano'n pa kahalaga yung pagsamba sa Panginoon. So makita natin na ang pagsamba po ay napaka-importanteng bagay na ginagawa ng isang Kristiyano. Kaya nga sinasabi ko, ano po yung kung salita na kung saan ay dapat ganoon tayo yung Lord, ang pagsamba para sa akin ay buhay ko na. Yan. Buhay ko na ang sumamba. Pero yung salitang ang pagsamba ay parte ng buhay ko, ibig sabihin extra time mo lang yung pagsamba. So pinag-aralan po natin yun noong nakaraang linggo at yung salita ng Panginoon, nakita natin yung pagsamba po pala ay makita po natin na tayo yung nabibenepisyohan. Amen. Tayo yung nakikinabang pag tayo sumasamba sa Panginoon. At nakita po natin yung paksa doon ay yung teksto na kung saan si Ana, kaya Ana 16 talaga. Ano po? Na kung saan nga po ay grabe yung blessing na tanggap mo sa Panginoon. Mula sa walang pag-asa, mula doon sa mahigpit na idinudulog sa Panginoon at lawakang pagluha sa sakripisyo. Pero one time, tinulong siya ng Panginoon sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Praise God! So, kita natin yung pagsamba po ngayon ay napakalagang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Pero ganyan pa man, ay sishare ko po sa inyo mga kapatid, salita ng Panginoon ay matatagpuan po natin sa aklat ng Luka. So, habang nag-aaral po ng salita ng Panginoon kagabi, so maganda, naisip ko po na parang doon nilililig tayo ng Panginoon pagpupusan natin yung aklat ng Gawa. Ano po? Kasi alam po ninyo mga kapatid, makaka-relate po maraming Kristiyano pag pinag-aralan po natin yung aklat ng Gawa. At sobra po ako nabibless dito. Pag binasa po ninyo ito mga kapatid, at pag binabasa ko po ito, nakahamon po talaga ako. Sabi ko, grabe po yung determinasyon ng paglilig po ng mga alagad. Mula po sa pagiging mangingisda lang nila, ordinaryong tao, ginawa silang pagiging ng Diyos sa paglilingkod. So gayon pa man,
yung mga tao ito mga kapatid ay na kung saan ay masulat sa napaka-importanting kasaysayan sa Biblia. Amen. So, ang pinakapamagat po dito, ating pag-aaralan ay Might of the Greek Church. Ano po? Pag sinabi pong mark, mga sign, mga palatandaan, kumbaga ay tatak, parang mga ganon, ng isang dakilang iglesia. At ang iglesia na tinutukoy mga kapatid dito, hindi church, hindi building, na tinutukoy po rito ay tayo mga Kristiyano. Pag-aaralan po natin yung salita ng Panginoon kung paano po sila naging magiting ng mga Kristiyano. So sa panahon po natin ngayon, mga kapatid sa Panginoon, bago po tayo mag-pray, nais ko lamang po na ipatanong sa inyo yung sitwasyon natin ngayon. Alam po ninyo mga kapatid, sinabi sa banal na kasulatan sa aklat ng Matthew 24 verse 12, ang sabi ay ganito, nalaganap ang kasamaan sa huling araw, ang pananampalataya ng mga tao ay magsisilamig. Ayun. Ibig sabihin, ay dalawang expectation talaga. And the last day, sabi nga po ng banal na kasulatan, kung hindi pa i-clear ang mga araw, sa panahon yun, sa huling araw, kukunting na talaga maliligtas. So, ang ibig sabihin, kaya sinabi doon, dahil ang mga tao ay bakit yung mga Kristiyano na mananampalataya na, magiging become cold sila. Lalabig sila. Mawawala sila, mga kapatid. So, yan yung mga sign of the time na kung saan mga kapatid. Ako naman dito sa binasa ko sa alam ng gawa. Kasi sa totoo po mga kapatid sa panahon ngayon, share ko lang sa inyo. Marami po kayong nakakapagpahiwalay sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan po natin yan. Maging aware po tayo. Kung ang mga pastor nangangaral sila one time a week. Kapo, pumunta kami sa Sterner doon sa isang bahay sa Balangasa, isang bahay lang doon sa Bayangan. Oh, salugay na isang linggo mga kapatid. Pero alam po ninyo mga kapatid, ito tanda natin, si Satan po, hindi kayo ng trabaho. Si Satan try for times. Alam po niyo kung bakit sinabi ng banal na kasulatan na alam din ni Satan na kukunti na kayong panahon sa daigdig kaya sobrang kayo. At halos napakaraming tao ang nahahatak ni Satanas papunta sa impyerno. At mostly, o kaya halos pagdating ng panahon, ang matitira talaga sa church, kung sino lang talaga ang may apoy ng Espiritu Santo na sa buhay at sa puso na. Diyan ang matitira. So, nice kong i-share ko mga kapatid sa Panginoon na kung saan hindi ikaw ang biro pa rin. Kasi alam mo ninyo mga kapatid sa Panginoon, kahit ang mga alagad, maranasan po nila ito. Hindi ito gawang biro. Ibig sabihin talagang ito siniseryoso sa Panginoon. Amen po ba? Hindi po ba kayo? Pag-aaralan po natin. Nais ko lang po na bigyan agad ng emphasize. Ano po? Yung pong mga might of the Greek Church. Una, bago po tayo mag-pray. Una, ito yung mga marka. Naranasan po nila yung baptism in the water. Naranasan po nila yung fill of the Holy Spirit. Makos po sila. Naranasan po nila testify about Christ. Yan yung mga sign. Nagpapatotoo sila tungkol kay Kristo. Pangapat, I share the blessing what they have. Binibigay nila kung ano talagang meron sila. Lima, devote themselves to worship God. Devote, worship. Devote yung kanilang sarili sa pag-worship. Hindi yung kung kailan lang maiisip. Verse 8, boldness preaching. Nangangarap sila talaga ng matapang na pangangarap. Talagang, sabi nga po mga ngaramong araw, ang mga Kristiyano, patay kapag sila nangangarap. Verse 8, ang dito, wonder na lahat. Sa likod dito, sinamahan sila ng kapangyarihan gumawa ng himala sa buhay nila. So yan yung po yung mag-aaralan po natin. So tayo po muna yung lungkot, tayo po ay manalangin sa Panginoon bago po natin ipagpatuloy at bago tayo pumasok ng mga tinataas ng buhay.
Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Panginoon, kami po ay lumalapit po sa iyo pong banal na trono, sa trono po ng iyong biyaya at kapal. Tunay nga po, Panginoon, na kung saan, Lord, kami po ay iyong tinawag, pinili, hindi ito sa kagustuhan ng tao, kundi kayo po may kagustuhan at may nais, kalooban, na mula pa sigilang ang mundong ito, kami po ay inyo nang ipinalaga. At hindi aksidenteng narito kami palagi para sumamba sa iyo. Ito ay nais po ninyo sa buhay namin. Kaya ngayong umaga, Panginoon, Lord, ako na inyong lingkod, Lord, ay ipuli po ninyo. Sa karunungan at salat, ako'y salat, Panginoon, sa kalaman, subalit, Lord, sa tuwing ako'y tumatayo sa likod ng inyong banal na pulpito, Panginoon, ako po ay buong pagtitiwala na kayo po magsasalita sa aking labi. Sa pamamagitan ng kudikilos na makapangyarihan ng Espiritu. I pray, Father God, kayo po umangusap sa puso at isip ng bawat mga kapatid, bawat isa sa amin. Hayaan po ninyong pagmamahamon, maranasan namin yung spiritual revival sa buhay po namin, lalo na po sa mga panahon ito, Panginoon. Lord God, we pray na po saan, Lord, yung mga salita po ninyo ay bigyan po ninyo sa amin ng malalalim, maluwanag, na kapahayagan sa buhay po namin. Lord, bless po nyo kami, lalabas kami sa iglesia ito, na magtatagumpay po kami sapagkat ang aming pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at Diyos na mapagpala at mapagbiyaya. Ito po ang aming panalangin, in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise to God. Hallelujah, Jesus. So, kung kayo po may Bible, ay makikibuklat po kayo sa aklat ng gawa. Ano po? So, ang aklat po ng gawa ay, asumulat po ito ay si Dr. Lucas. Na kung saan nga po ay si Lucas, ito po ang sumulat din ng isa sa full gospel, yung si Lucas. At si Lucas po ang sumulat ng gawa. At ito po ay kasama-sama po ng mga alagad sa panahon po nun. At si Lucas ay isang physician doktor na kung saan pag may mga injuries, minor injuries na mga alagad sila, siya po ay nagagawa din sa kanilang mga mararanasan sa buhay o sa kanilang mga physical na katawan. So, balik ito, makita natin, ang aklat po ng gawain na isulat, ako saan nga po mga kapatid sa Panginoon, kaya po ito ay salitang gawa, ay gawa po ito ng mga apostol. Dito pinapakita sa Biblia, sa aklat na ito, ano ba yung mga ginawa ng mga apostol? At ang mga apostol, na kung saan ay mga tagasunod ni Kristo yan, parang tayo ngayon. Tayo yung tagasunod. Pero ang napakaganda, talagang isinulat ang kanilang kasaysayan kasi hindi basta sila tagasunod. Ano po? May buhay na halimbawang iniwan sa atin ng mga kapatid ng mga alagad. At ito yung pattern natin, mga kapatid sa Panginoon. Na kumbaga, huwag tayong hiwalay sa mga katuruan at mga karanasan ng mga apostol sapagkat sila mahal ng Diyos. Pero kung hiwalay tayo sa tinuro ng mga apostol at sa kanilang mga ng patay ng paglilingkod, mga kapatid, maaari tayo ay sumusunod sa Panginoon, hiwalay na rin. Kaya sabi ng isang tawag dito, yung mga commentaries na sabi na, mula noong una sa panahon ni Jesus Christ, ang original na simbahan, na iglesia, ay talagang ang itinuturo po nila talaga doon sa panahon ay yun po yung iglesia buhay na buhay. Pero nung nagkaroon na po ng mga churches hanggang sa panahon natin ngayon, mga kapatid, unti-unting nahiwalay na sa aral at original na aral ang katuruan. Kaya, mapapansin nyo mga kapatid, ito mapansin nyo, maraming mga church, maraming mga iglesia, hindi lalong maranasan ang flow or manifestation of Holy Spirit. Bakit? Kasi mag-worship po ang marami, hindi na talaga si Christ ang center. Alam po ninyo, siya po lang po ito. Nung una po, umangyan ang church sa doon na yan, sa panahon ng pastor ng isa. Simple ka ba yun, prayer meeting. Alam po ninyo mga kapatid sa Panginoon, ang kakantahin lang ay, God is so good. Tapos may mga susundan ng awit ng, I surrender. Maya-maya, pakita nyo,
nag-iiyakan ng mga, ako pinata pa mo, nag-iiyakan ng mga membro, nag-iiyakan sila. Sobrang iyakan, maya-maya, magbabagsakan po yan. Makikita mo, ganyan ang mga kamay po nila, napuspos sila ng banal sa Panginoong Espiritu. Ay, sabi ko, alam ko ninyo na po, pag may nabaptize ng Holy Spirit, magsalita ng Espiritu, magilig ang katawan, at sila ay nagsasalita ng iba't ibang wika, mga kapatid sa Panginoon. Pagkatumbang po sila diyan sa bangko, walang sasagot po sa kanila. Pero nakakapagtaka, hindi po sila nagkakabukod. Ang bangko ay hindi ganyan. Mahaba. Yan po kasi pag nawala ninyo, mga kapatid, iipod yan. O di kayo babasa yan. Pero noon, bangko yan na mahaba. Pag bumagsak po kayo, ito talaga mauuna. Pero noon, ganun, kalapit ang Holy Spirit. So bakit ko po sinishare ito? Kasi relate po ito mga kapatid sa pag-uusapan natin ngayon. Tingnan po natin. Ano nangyari? Pagkatapos po si Jesus Christ, ay umakyat po sa langit na. Pag-akyat po niya sa langit, ito po mga alagad, nangungulila po sila kasi wala na si Jesus. Sa aklat ng Juan, ay sinabi po niya doon na huwag kayong mag-alala sapagkat ang Banal Espiritu ay isusugo ko. Ano bilang mga aliw sa inyo? At sa aklat pala ng Juan yun ay sinabi na. Kaya nga po, pag-akyat ni Jesus doon sa langit, nakita nila, si Jesus ay umangat sa langit. Unti-unti umangat, tapos tumataas-taas na, biglang tinakluman po siya ng kapalagulat, hanggang sa nawala na. Maya-maya, may balitang madal ng anghel. At ang sabi sa mga alagad na nakatingala, hanggang ilang oras na. Ang sabi ng mga anghel ito, mga taga-Galilea, ano nandito kayo? Itong Jesus na nakita ninyo umakyat sa langit ay kung paano nyo nakita umakyat sa langit ay makikita ninyo nagpapaba din mula sa langit. So yung kung paano siya umakyat sa langit ng gano'ng itsura, makikita sa last day si Jesus Christ ay bababa din ng gano'n. So kaya nga, nung narinig nila yun, naalala na sinabi ni Jesus Christ, sabi ni Jesus, sabi doon ay, kaya nga humayo kayo, sabi po doon. At may pinagagawa po ang Panginoon Jesucristo sa kanila. Sabi po dito, sa doon sa chapter 1, verse 4, sabi rito, verse 4, sabi rito, at samantalang siya ay kasama-sama pa nila sa kanyang tinagubili ng sila na huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang pangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Ayun po. Sabi sa 5, magbabautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid sa Panginoon, ito po yung nakakalito ngayon. Share ko lang sa inyo. Maraming mga Kristiyano sa panahon ngayon. Bautismo, matagal ng Kristiyano, bautismo pa lang sa tubig, hindi na masunod-sunod. Wala sa isip nila ng bautismo. Yung bautismo sa tubig ay napaka-importante. Oo, hindi po yan front ng kaligtasan, mga kapatid, pero yan ay isa sa inuutos ng Panginoon kasi ang paghambang natin tungo sa paglabot at sa kaligtasan, mga kapatid, ay kailangan dumatay sa step by step na kung saan ay tinuturo ng Panginoon sa Kristo. Ay ano ba? Ang kasunod po ng bautismo sa tubig ay baptism ng Holy Spirit. Kung nahirap tayong magpasya na magpabautismo sa tubig, gaano pa kayong magpapasya ang Diyos? Paano kita nabautismohan sa Espiritu Santo? Samantalang first step pa lang, hindi ko na-decided. Hello po! Halika po ba kayo mga kapatid? Ito, ang bautismo sa tubig ay mahalaga. Pero mas napakahalaga ang bautismo ay baptism ng Holy Spirit. Ito po mga kapatid sa Panginoon as a Christian, kailangan po natin yung kapuspusan ng Espiritu Santo.
Bakit? Mga kapatid, nakakita na kayo ng bulaklak na plastic. Ang isang bulaklak na plastic, kahit binigyan mo yung parang. Ano po? At yung natural na bulaklak, kapag hindi nabinigyan ng tubig, mamamatay ng yan. Ang isang Kristiyano, kapag walang Espiritu Santo ng Panginoong Kristo, darating ang panahon, mamamatay ng yan. Bakit? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang isang taong walang Espiritu ni Kristo ay hindi na Kristo. Bakit ibig sabihin, sa ibang salita, interpretasyon ng Biblia, ang isang tao na kapag walang Espiritu ay patay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mahalaga ang Espiritu Santo. Ito mga kapatid, ano po? At pagkatapos, ayun po, naghintay po yung mga lagadong. Naghintay sila. Pero mga kapatid sa Panginoon, malang na. Sila po. Hindi po kasi ang nakalagay dito sa pag-aaral ay bago dumating ang Holy Spirit ay bumilang ito ng 50 days. 50 araw. Pagdating ng tinatawag na Pentecost. Yung Pentecostes. Doon, alam po niyo yung mga alaga, pagkatapos na sila po ay sinabihan ng anghel na, huwag kayo manatili dito. Manakating na. Si Jesus sasabi, huwag kayong maalis dito sa Galilea hanggang hindi dumadating ang banal na Espiritu. At sila po ay naandun bawat araw sa April na kung saan ay doon po sila nagpupuli sa Panginoon hanggang dumating po yung Holy Spirit. Kaya pag binasa po niyo mga kapatid yung aklat ng gawa, nung sila ay nag-worship, dumating yung Holy Spirit. At yung Holy Spirit, mga kapatid, ay apoy. Hello po, mga kapatid, sabayan niyo ba kayo? Sayang naman, yung salita ng Panginoon ito, kung saan nga po, sana lahat tayo makakapakinabang. Pero yung lang po tayo. Pero praise God, hindi naman tayo na pinagpala po kayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Amen! Tingnan nyo, ito ang kapahayagan nito. Nung si Moses po ay nakipagtagpo doon sa Mount of Sinai, ang nakita po niya yung isang punong nagliliyag. Ang apoy na yun ay representasyon, presence ng God, ng Diyos. Alam po niyo, pagdating sa New Testament, mga kapatid, ang Holy Spirit ay bumuhos sa mga mananampalataya. At sabi ng banal na kasulatan ay ang Holy Spirit ay bilang mga apoy. Pumatong sa mga ulo ng mga lagat. Anong ibig mong sabihin? Mga kapatid sa Panginoon, yun yung Holy Spirit. Nung dumating po sa mga Kristiyano, yung Holy Spirit, mga kapatid, di na nila magpaliwanag yung nangyari kapangyarihan. Maranasan nila sa buhay nila. Dati sila'y mahina, duwag, takot, laging may pangamba. Wala silang nalaala sa salita ng Diyos. Pero nung dumating ang Holy Spirit, grabe, biglang nagliwanag ang lahat. Sila naging matapang. Sila nga po, mga kapatid, nagtaglay ng kapangyarihan dahil sa Espiritu Santo. Hallelujah. Mga kapatid sa Panginoon, ito, sabihin ko po sa inyo. Kung ang mga lagat sa panahon nila ay makasigabigan sa sitwasyon, pag binasa ko ninyo ang aklat ng gawa, sila po ay naranasan nila na sila ay hulihin, hagulitin, bilanggo sila, ang palayain ay nilalanayan sila. Mga kapatid, bilang Kristiyano, hindi na kaya ito kung wala ang Holy Spirit sa buhay ko. Mararanasan po nila yun. Pero, hindi may paliwanag. Ang nasa puso po nila ay galak na galak sila sa naranasan po nila. Sa halip na sila ay naluluwalpay, nanghihina, sila ay nadidismaya, sila ay parang ayaw nang maglingkod kasi ganito pala yung pagiging Kristiyano. Mga kapatid, sabi ng Biblia, sila po ay galak na galak pa at hindi na po sila napigilan. Ito po i-share ko sa inyo.
importanteng manifestation ng Holy Spirit. Kaya nga po, hindi basta pray lang tayo. May tinatawag pong sing in the Spirit. Mayroon din tayo tinatawag na praying in the Spirit. Ano po? Worship in the Spirit. Dapat hindi basta pray. Mag-pray tayo in the Spirit. Ano ba yun? Paano ba pastor yung pray in the Spirit? Pag alam po niyo pag tayo nag-pray in the Spirit, mga kapatid, talagang ano po yan? Praying in the Spirit, talagang ano po? Yung pray po natin ay Espiritu sa Espiritu. At pagkatapos doon palang maranasan mo yung unti-unti na kikilos yung Holy Spirit kasi ano yun, very concentration mo na pakikipag-usap sa Panginoon. Pero kung yung pray pa lang, hindi natin magawa, lalo na yung concentration. Pagdating sa concentration, daming nakakabulahan. Kaya kailangan ng pribadong lugar para sa Panginoon. Amen. Kailangan dapat hindi ka nagpaka-istorbo. Dapat may tayo ka talaga para sa pray. Pero kung wala ka talaga tayo para sa pray, mga kapatid, doon mo maranasan ang manifestation ng Holy Spirit. At as a Christian, mga kapatid, madali kang mabuhay, mga kapatid. Hello po, nandiyan pa po ba kayo? Nandiyan po kayo, mga kapatid. So sana maintindihan po ninyo ito. Kasi ito, nagsalita. Sa chapter 1, verse 5, ito sabi po dito. Yun. Yun guys, sinabi dito, magbabautis mo nga sa tubig, si Juan, ngunit di magtatagal. Babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Ito, dumating po sa kanila yung baptism ng Holy Spirit. Sabi po dito, at the Pentecost, doon sa verse 2, ay nangyari. Sa chapter 2, verse 1 up to 4, yung Holy Spirit ay dumating. Pag binasa po natin dito, tingnan nyo sa verse chapter 2, verse 1, sabi dito, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Alimoy hagulot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroonan nila. Yun na, dumating na. Pero ito po yung mga sunod na pangyari. The Holy Spirit was made available to all who believe in Jesus. Makikita natin itong pangako po ng banal sa Espiritu ay laging nakalaan. Nakalaan po ito sa lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nakalaan. Ito ang tanong. Pastor, bakit ko nakalaan? Bakit di ko maranasan? Nakalaan pala. Bakit di ko maranasan? Alam po ninyo, ang Holy Spirit ay napakasensitibo. Once na mayroon tayong kasalanan na hindi natin na-confess, kahit maliit lang sa harap ng Diyos, the Holy Spirit, it is not moved. Hindi siya kikilos sa Diyos. Kapag ang Holy Spirit ay may nais siyang gawin o may nais siyang gawin sa iyo, madalas ay digok siya sa iyo, ang Holy Spirit po, mga kapatid, ay matampuhin. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, don't grieve the Holy Spirit. Huwag niyong pighaniin. Why? Paano paraan? Napipighani ang banal na Santong Espiritu. Kasi unang-una, ano yung will ng Lord? Ano yung gusto ng Diyos? Ano yung gusto ng banal na Santong Espiritu? Ang gusto ng banal na Santong Espiritu ay mag-worship ka. Pero yung tayo mag-worship, di mo nabibigyan ng pagkakataon. The Holy Spirit, hindi na siya lang ng kainit na kumilos. Alam po, nandiyan po ba kayo, mga kapatid? So, ganun po. At sabi po dito, ito po ay nakalaan. Kaya kailangan lang, mga kapatid, yung buhay po natin, sabik, maranasan po. Ito po yung mga alagad, sabik po sila. Talagang sinabi ni Jesus Christ, maghintay kayo.
at dadating. Alam ko ninyo, hindi talaga sila umalis doon. Isipin mo 50 days, naghintay po sila. At ang Holy Spirit ay dumating po sa kanila. Hallelujah, amen! Amen! Kailangan din natin maghihintay. Amen! Kailangan natin maghihintay. Sabi po dito, we receive the Holy Spirit. Ano? Our baptism with Him. When we receive Jesus Christ as our Savior, the baptism of the Holy Spirit must be understood and the light of His total work in Christian. Pag itong Holy Spirit, mga kapatid, ay naranasan natin, dumating na sa atin, dito po natin maranasan yung tinatawag po na total work in Christian. Yung pagiging Kristiyano po natin, doon ka talaga maranasan na, Lord, salamat po. Buhay yung pagiging Kristiyano. Amen po ba? Buhay. At masasatisfy ka. Magkakala ka. Hindi ka mahihiya. Lord, I'm proud. Ako isang Kristiyano. Ito po sa inyo nakakataman ng ganyan. Na kahit nasa community na tayo, mapunagin ka na pala, brother. Oo, mapunagin na ako. Ako na nahanap kay brother ko. Si brother ko kasi po, mula nang tumagat sa Panginoon. Matindi po yung mga kumbahan ito eh. At lagi pag niyayaya siya. Ano muna tayo? Punta muna tayo sa ating mga gano'n. Katulad yung dati, ginagawa nila sa sila. Sabi na po, sabi, pasensya na. Ginagawa talaga ako ng Panginoon. Hindi talaga siya nahihiya. Hindi talaga po siya nahihiya. Kung sinisiran niya yung buhay niya. Mula noon, laging gano'n ang ginasabi niya doon sa mga kaibigan niya sa lahat. At sinisiran niya, pag sila Jubert, sila tayo, at marami pa mga iba mga pamangkin. Wala na, hindi lubayan na siya malukin. Siguro yung sinasabi niya, ayaw na malukin yan. Dahil yung nakapapayag yan, ibang-hiliyohin niya kayo. Hallelujah! Amen! So yun, makita natin, hindi siya mahihiya. Ano po? Ito na. Mararanasan po natin yun, ang maintindihan po natin yung papaano yung pagiging light of this total work in Christian. Kaya nga, yung Holy Spirit ay napaka-importante sa ating buhay. Amen. Sabi po rito yung the Spirit might of beginning, number one, the Spirit might the beginning of Christian experience. Ayan. So yung Espiritu daw po, yung Espiritu ay mga tatak ng palatandaan ng pasimulat bago karanasang Kristiyano o karanasan ng Kristiyano. Ano po? Kaya yung Holy Spirit, kapag nasa iyo na, pag naranasan mo, pag kumikilos sa iyo, mga kapatid, yan yung magpapatunay, na talagang naranasan mo. At sabi nito, we cannot be Christian without His Spirit. Hindi tayo pwedeng tawagin Kristiyano kung without the Holy Spirit. Sabi po sa aklat ng sa aklat ng Roma chapter 8 verse 9. Ano nakalagay po diyan? Sabi po dito, Roma chapter 8 verse 9. 8 verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. Sabi po dito, kundi ayon sa Espiritu, sa katunayan na nanirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Yan po ay sa mga Kristiyano. Kung wala sa isang tao, ang Espiritu ng Kristo, hindi siya kay Kristo. Hindi kay Kristo ang tao niya. So, ibig sabihin, you are not Christian. If the Holy Spirit without you. Kung yung Holy Spirit wala sa iyo, you are not a Christian. Hindi ka totoo. Kasi yun yung katunayan. Yun yung tanda. Alam ko rin yung mga kapatid sa Panginoon, isa po sa inyo.
Sa last day, bago dumating ang kahindik-hindik na panahon, ang ating buong mundo ay iba't iba talaga ang mangyayari. Mga dilog ng panahon. Sabi naman ng kasulatan, sa bansang Israel, may 12 tribes yan. 12 lahi. Alam ko ninyo, napuspon muna yung mga pwedeng mangyari. At sabi ng angel, iintayin mo ng matatakan sa loob ang mga anak ng Diyos ng 12 lahi ng Israel. Alam mo ba niyo yung tatak na yun? Mark of the Holy Spirit. Kasi itong mga taong ito, hindi po talaga sila makakapagtagumpay doon sa gobyerno na kung saan ay darating na kahindik-hindik na panahon, mga dilog yung panahon, pamumarsa, pagsikil sa sangkatauhan sa mundong darating ng mga taong may kapagyarihan. Hindi nila makakapagtagumpayan without the Holy Spirit. Kung wala yung Holy Spirit. Kaya ngayon pa yun, sana matagal kayo makikinig. Ngayon pa lang, ito tanda natin. Yung parang pala ng paglilingkod natin sa Panginoon, madaling tayo natitignan. Madaling natin na ipapatalit sa mga simple things. And other things. How much kaya kung pinipressure ka na ng buong daigdig, sinasabihan ng king, ng hari, ng presidente, ang buong Pilipinas, wala mag-worship, lahat na mag-worship, papatayin. Nang mawala ang aking gagawin. Sabihin siguro, kakatid mo na. Hindi ko na sa wala. Hindi po, alam po ninyo. Mga kapatid, kung sino nanood po sa iyo sa YouTube, sa Facebook? Ito pong Iran. Panood ko po sa Facebook. Ito pong Iran ay nagkakaroon ng pag-alala yung mga matataas na makatungkulan sa Iran. Alam mo kung bakit? Dumami po ang Kristiyano. Kasi Islam po yan. At alam ko dito, ang hirap mag-worship doon. Mga kapatid sa Panginoon, pupunta ka doon sa ilalim. Underground, mag-worship ka. At pag nahuli ka, ikaw ay gagapos. Pagkatapos igapos, ay dera ikaw ay ikulong ka. Pagkatapos, hindi kaya ikaw ay papatayin. Sa tayo na gano'n. Pero alam ko ninyo, ipagsak ito. Sa halip na umunti ang mga Kristiyano, mga kapatid, dumami ang Kristiyano. Why? Because the power of the Holy Spirit sa buhay ko nila. Hindi pinagkagawa yan kung wala ng Holy Spirit. Kaya ito po, sinabahagi natin ito mga kapatid sa Panginoon. Hindi, basta lang. Parang okay lang tayo mag-church, okay lang tayo. Hindi, kailangan po talaga tayo maging buo po tayo sa communication, sa worship. Sa mapasabit tayo sa sarili, sa Panginoon. Anayahan natin yung Holy Spirit sa buwan po natin. Kasi hindi natin kaya gawin ang anumang bagay na mas napakabigat kung luluntin ang Diyos kung wala ang balas ng Espiritu. Masabi po dito, we cannot be joined into Christ without His Spirit. Hindi natin siya makaka-join, hindi natin siya makakasama, hindi natin siya makaka-fellowship. Sabi nito, kung without His Spirit, wala. Hindi talaga natin siya Kaya nga, doon pa lang sa paraan ng worship, pag nang-worship tayo, kaya yung mga kailangan natin sambahin, hindi ganun tayo palibok. Bakit? Kasi yung spirit na meron tayo, hindi ganun ka-eager. Hindi ganun ka-utog. Pero po, nandiyan po ba kayo mga kapatid? Nandiyan po ba kayo? Kaya mali na tayo. Nais po i-share ko mga kapatid sa Panginoon. Kasi ito po, ako po sa akin po yung pagbibigay-bigay ng salita ng Panginoon. Alam po ninyo, mali sa panonood ko, sa media, pagbabasa ng Biblia, binasa ko sa aklat ng Daniel, binasa ko sa aklat ng Revelation, binasa ko kasaysayan ng itong mananagal. Sabi ko, sisip ko, bilang Kristiyano, at kung ikaw ay lang Kristo, hindi mo kayang masaktan ito yan.
ang pressure ng mundo. Kung wala ka talagang malalim, baka manahin sa Diyos. Kasi sa aklat ng Daniel, ang mga Kristiyano doon, tulad ni Misak, Sadrak, Abednego, kinulong sa iyo. Si Misak, Sadrak, Abednego, inilagay doon sa nabiling na sa pulo. Papatayin talaga sila ng mga araw. Dito naman sa aklat ng Gawa, papansin nyo, makikita nyo, pinipigilan ng mga alagad. Hinuhuli sila. Sila ginagatas, pinagkakila. Kadalit, kalikala. Sila po, ay isukulog. Sila ay hagupitin. At pagdating sa Revelation, sa tingin mo tiga, napakatindi pa ito. Hindi ka pwedeng bumili, wala kang tatak. Hindi ka pwedeng magbinta, wala kang tatak. Lahat, hanggang na, makikita. Ngayon, paano na? Handa ka itong tumuto. Handa mo ba hihita? Ang lahat ng mga properties mo. Kasi kasunod yun, wala na eh. May parang na properties ka, may mga kahalaman na, may mga kalakan ka, paralyze yan. May pera ka. Mga kapatid, yung pera natin, magiging bago. Pero po, sinasagot ko sa inyo, mga tiyaga, magiging bago. Hindi ko po kayo tinatapot. Dadating talaga ang panahon na yun. At malapit na. Pero alam mo sa akin na Biblia, ito ang marami. Ang Kristiyano, nakapag ito po ang pinag-aaralan mga kapatid, ang nagdudulot, ang nasa puso, takot at pangamba. Pero ito mga kapatid, ang sabi ng Biblia ito, sabi ni Jesus, pag nakita nyo nangyari yan, magala kayo, salit na kayo malungkot, matakot, kasi alam niyo ang totoo. Malapit na ang pagbilitas na gagawin sa inyo. Amen. Ang takot ay kagbay ay parusar. Bakit ka takot? Kasi hindi ka sigurado. Mga kapatid sa Panginoon, kailangan siguraduhin natin ang pagmahal na Kristo. Papapalalas ka? Sabi ko nga, wala. Para kami saan, nagawin sa wala ng asawa. Sabi ko, yung mga may pila, pag dumating ang oras, mga may pila sa BTM, may mga asiling, isang mga pila, isang pila, wala lahat. Di ba ito pakinabangan ng pera? Kasi yung pera, magiging mo isang pera lang ang hindi. So, bakit ko sinasabi ito? Dahil po, kung wala pala sa Espiritu, hindi natin kaya. Pero, kung ang Holy Spirit sa atin, mga kapatid, ano na nangyari? Sabi ni Pablo, mabuhay man sa mamatay ay pakinabang. Basta nakakristo na. Amen? Ano ho? So, ito po yung, hindi natin siguro depende. Ano? Hanggang ano po? Hanggang 11 na nito. Wala pa naman 11:30. So, sabi nito mga po, ay number 2, the Spirit is power of our new life. Ang Holy Spirit ay kapangyarihan mo to sa iyong bagong buhay. Kapag nagbagong buhay po tayo, pag tayo po sumunod sa Panginoon at nagsimula sa bagong buhay, mga kapatid, kung wala yung Holy Spirit, hindi nakubuhay yung Holy Spirit, mga kapatid, hindi natin magagawa magtuloy-tuloy sa pagbabagong buhay na kasama si Kristo. Kasi ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin mga kapatid na gawin ang pagpapasimula sa ating buhay kay Kristo. Kasi sa totoo po, yung mga taong na born again, na bago pa lang na born again, sa dami po talagang ginagawang hapak ng araw niya. Good yung dami. Doon sa Kukutyahin, doon ka kapag dumaan ka sa mga dating mong kakilala, ay talagang ikaw ay walang sapa na ikaw ay mag-aalipin muli, sama ka sa ganito. Tayo ay gami-gami, mga ganyan. Talagang hindi ka titigilan. Kasi alam po ninyo, si Satanas, hanggang makikita ang puso mo, may porsyento pa rin siya makakagawa, hindi ka titigilan.
Kasi alam ni Satan may natitira pa. Hindi totally surrender ka talaga. Kaya ikaw ay hindi titigilan. Pero kapag isinubok mo na lubusan sa Panginoon, ang buhay mo, isinurrender mo sa Panginoon ang lubusan, ang iyong pagkatao, ang puso mo, pagkakita nila talaga, hindi ko makala. Tuwanan ko na siya. Hindi pa na lang kasi sirahin. Ano? Yun yung kapangyarihan ng pagpapanibagong simula. Ano po? Ang sabi nito, he began a new process of change make us more like Christ. So sa ating yun yung simula na kung saan ay lagaan tayo sa proseso ng pagbabago hanggang sa tayo ay maging katulad ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga ang gusto ni Jesus Christ. Kaya may sinasabi sa mga nakasilatan na family. Yung salitang follow me, hindi lang basta sumunod ka. Ang salitang follow me po kasi ay nangangahulugan, sundin mo ako. Tularan mo ako. Kung ano ako, maging ganun ka. Amen. Alam mo po kayo. Kaya nga, tayong mga mananampalataya mga kapatid, tayong mga Kristiyano, ay one kay Jesus Christ. Katulad po tayo ni Jesus Christ. Ayun. Asabi po dito, ayan. Sabi po dito, at we cannot adopted as His children without His care. Hindi tayo pwedeng ampunin. Hindi tayo pwedeng ampunin kung without the Holy Spirit. Kasi unang-una nga po mga kapatid kung bakit tayo naranasan natin i-adapt ng Panginoon. Ma-adapt kasi nag-work yung Holy Spirit sa atin. Katulad nung si Nicodemo po kasi sa Biblia ay isa siyang may katutunan sa samahan ng mga Pariseo. Si Nicodemo ay bagamat siya naglilingkod sa kanilang pangrelihiyong gawain, ay siya kung makikilala niya si Jesus. Kung makikilala niya si Jesus, walang magagawa katulad nito kung hindi kinasamahan ng Diyos. Pero si Nicodemo po, makita natin, siya po ay natutal. Ano po? Kaya si Nicodemo ay isa sa mga naghimo na si Jesus ay kunin yung kanyang bangkay doon sa cross. Kaya makita natin dito na sabi po dito ay ayan. When we receive Jesus Christ by faith, we began immediately personal relationship with God. The Holy Spirit work in us to help us become like Christ. Ayun. So yun, makita natin dito na kung paano ma-develop ito, yung ating immediate personal relationship ng Panginoon ay yung Holy Spirit po na yan ang tumutulong sa atin na maging kawangin tayo ng Jesus Christ. And number 3 and last, makita natin, sabi rito, the Spirit unite the Christian community in Christ. Ang Holy Spirit yung nakikipag-unite sa atin. Kaysa sa ating mga Kristiyano, sa ating community. In Christ. Kaya sabi dito, makita natin sa Ephesians chapter 2, 19, sabi po sa Ephesians. So napakahalaga mga kapatid yung Holy Spirit. Kaya bilang mga mananampalataya ay nasahin natin. Ayun, yung Holy Spirit. 2:19. Ayan.
Sabi po rito sa mga kapatid, hindi na kayo mga dayuhan o tagalgang bansa, kundi kababayan na mga hinirang ng Diyos. At kabilang sa kanyang sambahayan. Ayun, kabilang sa kanyang sambahayan. So nakita natin na kung bakit naka-unite natin si Jesus Christ. Ano? Ay dahil sa Holy Spirit. The Holy Spirit can be experienced by all. And He works to all. Sabi dito, ang Holy Spirit ay maaaring maranasan. Ng lahat? Actually, makakilos sa lahat. Kaya nga, mas naisin natin yung Holy Spirit. Ephesians chapter 4, verse 4. Praise God. 4 verse 4. May isang katawan at iisang espiritu. Kung paano may isang pag-asa para doon kayo'y tumawag ng Diyos. O tinawag ng Diyos. Sabi po doon, may iisang espiritu sa isang katawan. At dahil doon ay may isang pag-asa po tayo. So mga kapatid sa Panginoon, yung Holy Spirit yung napaka-importante. So sana po sa ating personal na komunikasyon, pakikipag-communication sa Panginoon, ay mas nasahin po natin. Kasi alam po ninyo, kung wala yung Holy Spirit sa atin, baka everyday po yung buhay natin. Madalas ay hindi tayo nakakapagtagumpay. Laging panalo ay ang kaaway. Bakit? Dahil wala po tayo makayanan, wala tayo makayanan na labanan anumang lalang ng kaaway. Dahil yung Holy Spirit ay wala, hindi natin tagay. So dito makita natin na ang mga alagad ay napuspos ng Espiritu ng Diyos. Nagawa po nila ang tawag-tawag ng bagay. At by grace, ng ating Diyos, next Sunday, pagkaaralan natin, pag-usapan natin, ano ba ang mga himala na ginawa ng mga alagad? Ano ba ang hangang mga ginawa nila pagkatapos na tanggapin nila yung Holy Spirit sa buhay ko nila? So mga kapatid sa Panginoon, ito po ipaalala ko sa atin. Sa panahon natin ngayon, kabi-kabila, ang digmaan ng mga reklamo. Kabi-kabila. Kaya nga yan po yung mga palatandaan. Kung saan, marami pong sasabi, bakit marami po sa huling araw, maglalamig po tayo. Dahil sa, kasi, yung mundo, itong daigdig natin ginagalawan, ay magiging lagalang ang kasabahan. So, hindi natin kaya pagkalikayan, hindi natin kaya malampasan if the Holy Spirit is without us. Amen. Pag wala yung Holy Spirit, hindi natin kaya makapagdalaman. Kaya i-pray natin sa Lord, kailangan natin ang lakas mula sa inyo. Amin po ba? Kailangan natin yung pagdalaman na mula sa Panginoon. So sana po, so paano mga lalab ay pinanakuan, ipinaranas ang baptism with the Holy Spirit sa ating Diyos, sa mga kaya salvation ito, maranasan ito natin ang baptism with the Holy Spirit. Pero yun po ay nakadepende sa ating personal na pagnanalis sa Diyos. Sabi naman na nakasilatan sa alam ng Ephesians, huwag kayong magsipaglasing ng alak na pinagmulan ng kaguluhan. Manapa, sabi doon, nasa akin ninyo, mapuspos ng Espiritu Santo. Kapalo po yun sa isang talata ang Panginoon sa kaya. Ito po,
Ang Holy Spirit po, kung gusto po natin mahanasan ng mga kapatid, kailangan mo masakit siya. Kailangan mo siyang kasabihan. Kailangan mo siya na talagang nakamit-hingin na maranasan mo sa buhay mo. So yun po. God bless po. Kapalain tayo sa mga kapatid. Nawa po, as a Christian, mag-install tayo by the word of the Holy Spirit ng sa atin. Para po yung mangyari. Praise the name of God. We glorify the name of God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy natin po, Diyos. Hallelujah. Ang iyong mga mensahe, yung mga salita, Panginoon, nagpapaalala sa amin. Lalo na sa mga kalabasyo, Panginoon. Lord, hindi namin yung naman. Hindi po namin kaya. Sa ganang sarili namin, Panginoon, ano bang puwersa ng kasalanan, ano bang puwersa ng away, na sa bawat araw ay amin pong maiinamta. Father God, we pray, by the power of the Holy Spirit, Lord, kailangan po namin, Panginoon, ang iyong Espiritu. Lord God, hindi po kami tinawag para maging talunan. Hindi po kami, Panginoon, tinawag upang maranas ang pagkalinang kabiguan. Hindi po kami tinawag upang ikaw ay maging bigo sa amin. Tinawag po kami, Panginoon, upang lagi kami magtagumpay. At bilang ng mga anak, tulungan niyo kami sa buwan. Katulad ng mga alaga, Panginoon, sila ay mahina. Sila ay mapusok. Sila ay mapag-alinlangan. Sila, Panginoon Lord, ay mga simpleng tao lamang. Subalit nang sila ay inyong kinilos. Nang inyo sila, Panginoon, pinuspos ng inyong makapangyarihang Espiritu, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sila ay naging magigiting sa pananampalataya. Lord, I pray na Lord, ang iglesia ito. Maranasan po, Panginoon, ang iyong biyayang naman. Makumilos po kayo sa buhay ng bawat mga believers sa lugar na ito. Ang inyong panahon ay tinakda ay malapit ng mangyari pagganap. Subalit, Lord God, I pray, Panginoon, ako sa lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga nagkano, lahat ng mga nakarinig ng inyong mga salita sa iglesia ito, ay makaranas ng kapiyakan, kaligtasan at hindi lang yun. Maging buhay kami matutoo sa komunidad. Paggaling po niyo ang aming katuwagan. Mangaral kami at aming ibahagi ang mabuting salita ng kaligtasan. And Lord, I pray, kumilos po kayo, Panginoon, sa buhay ng bawat mananampalataya ng iglesia ito. Thank you, Lord God, sa iyong paalaala. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, sa iyong pagtuturo. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. 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 Praise Jesus. Hallelujah. Ay po, mga kapatid. Praise the Lord Jesus Christ. Tayo po ito